Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Del Mar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, muli po nating makakapanayam si Commissioner Siegfried Mison ng Bureau of Immigration and Deportation. Ihahatid namin sa inyo ang kwento ng pag-iibigan ni Seaman Elidoro Ranara at ng kanyang asawang si Gemma na dahilan ng matagumpay na pagpapalaki nila sa kanilang mga anak. Dadalawin natin si Tatay Berting at Nanay Itang Torres sa kanilang lugar sa North Sagaray, Bulacan para alamin ang kwento sa likod ng pangingibang bansa ng 4 sa kanilang 6 na anak. Ikakwento sa atin ni kapatid Edward Era ang mga pinagdaanan niya sa pagka-abroad na nagbugso sa kanya para itatag ang Filipino Lifeline Incorporation. Mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon hatid namin sa inyo sa pagbabalik ng Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Magandang gabi po sa mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Italy, Guam, USA, Canada, Malaysia, Singapore. Sa inyo pong lahat, welcome po sa Buhay OFW. Ngayong gabi po'y babalik tayo sa Bureau of Immigration and Deportation para puntahan natin ay kausapin muli ang ating commissioner, ang ating kaibigan, ang kapatid ng Buhay OFW, Commissioner Siegfried Mison. Ayan, magandang gabi, Commissioner Fred. Magandang gabi, Marisa, at magandang gabi sa bawat Pilipinong nanonood. Ayan, nako, kita nyo naman, mahal na mahal po tayo ng Bureau of Immigration. Kaya naman, parati tayong pinapaunlakan ng ating Commissioner. Ayan, Fred, ayan, kapatid. Pag-usapan natin dito sa Bureau of Immigration and Deportation. Pagdating mo dito sa Diamond Hotel na napakaganda, ay talagang bit-bit mo ang iyong mga folders. Ayan. Pwede bang isang tanong, how many hours a day ka ba magtrabaho? Nako, hindi po bumababa ng 10 oras. My goodness. Dahil po sa dami-dami po mga transaction po ng ating mga foreign nationals, pati po yung mga Pilipino, kailangan po namin talaga magtrabaho ng 10 hours dahil kulang po kami ng mga tao. Ayan, kahit na napakagulo na at napakasikip na sa Bureau of Immigration, sa dami ng staff ay kulang pa rin. Tama kayo dyan. Ayan. Pero pakunti-kunti nadadagdagan po kami. Every year, nakapag-hire po kami ng bagong mga personnel sa Bureau of Immigration. That's very nice. At saka ang kagandahan dito, karamihan sa mga staff natin sa Bureau of Immigration, mga bagets, mga young at parating nakasmile.
Talaga bang isa sa criteria at requirement yan? Isang criteria talaga, syempre civil service eligible, pero yung magandang personality. Dahil siya nga po ang magiging face ng ating bansa pagsalubong sa mga foreign national at saka sa mga OFW na umaalis at bumabalik, sila po ang face na nakikita. Unang-unang muka na makikita ng ating mga bisita ng taong gobyerno at sila rin ang huli, ika nga. Kaya kailangan pleasing personality at saka maganda po sila makipag-usap sa kapwa-tao. Yan ang importante. Pag-usapan naman natin mga kapatid nating overseas Filipino workers sa buong mundo, Commissioner Fred. Ano ba ang masasabi mong naging pagbabago simula nung huli nating pag-uusap? Ano ang naging status ngayon o development ng human trafficking sa mga OFWs? Dumadabi na po ngayon yung mga nai-intercept po namin dahil ang ganda na po ng teamwork ng Bureau of Immigration, ng IACAT, ng NBI, ng PNP pagdating po doon sa pagsugpo ng mga sindikato na gumagawa po ng mga human trafficking. Masasabi ko na po, itong nakaraang linggo, mayroon pong 5 Pilipina, papunta po ng Greece. Meron po silang visa. Pero na-intercept po namin dahil nakita namin meron pala siyang visa papuntang Korea. Meron po siyang E6 visa, pero wala naman po siyang OEC. Magtatrabaho po talaga siya. Eh, bawal po yun. Pero somehow, may nagbigay po sa amin ng tip. Madalas po magbibigay na po talaga ng tip eh. Doon namin nalaman, nung nakalagpas na po sila sa aming immigration counters, sinabi sa amin na manmanan nyo itong taong to. True enough, nakita nga namin. Nung in-interview namin, umamin na rin po sila. Sinabihan mo po kami na ganitong gawin, ganito, lahat po. Detalyado. Yes. Kaso hindi na lalaman ng mga kapatid nating mga OFW, okay yung magtrabaho. Pero pag pinayagan natin sila, sila yung mapapahama. Tama po yan. Kaya nga, importante po talaga, kung kayo po ay aalis para magtrabaho, kumuha po kayo ng karapat-dapat na permits at clearances dahil para sa inyong protection po iyan. Ayun, yun ang importante. Mas malaki po ang problema pag ang Pilipino po ay nasa ibang bansa na. Dahil alam nyo naman po, kung konting protection lang ang pwede natin maibigay, especially kung hindi alam ng ating konsulado. Correct. Yeah. Tapos, it's very difficult and costly pag i-repatriate natin sila, kada Pilipino, kung sila ay naging biktima na. Lalong malaking problema at kasama na naman ang sisi sa gobyerno. Tama pag po hindi kayo mo dyan. na-repatriate agad, Tama, diba? tama. Fred, kapatid, maraming mga OFWs natin na ang mga pamilya, minsan may mga pribilehiyo sila na pwedeng mamasyal sa lugar kung saan sila OFW. Anong mga requirements? Kung kayo po ay talagang bibisita po sa inyong kamag-anak, kailangan po ng katibayan na una, yung inyong kamag-anak po doon ay talagang isang lehitimong OFW. Registered po siya sa POA, lahat po ng kanyang mga katibayan na siya po ay isang OFW, maidala at maipakita. Ikalawa, maipakita rin na kayo ay talagang tunay na kamag-anak. Na ang sinasabi, ebidensya po. Na kung tutusin, yung OFW po ay magsasabi na bibisita po yung mga pamilya ko, ako pong bahala sa kanila para pagdating po ng mga Pilipino doon sa bansang iyon, alam natin na hindi sila mabibiktima dahil pag pumunta ang mga Pilipino na walang pera, nakakatakot po yun eh. Yung po sila magiging prone to abuse and exploitation. Kaya nga, pag nandoon po yung OFW, akong bahala sa mga gastos sa pamilya ko. Ay, wala na pong problema. Walang problema. Makakapunta na po kayo. Ayun. Basta may ebidensya lang naman, meron kaming gagastusin, talagang kamag-anak ko yan, may kontrata ako dito sa bansang to. Walang problema. Tama po Sila yan. mismo ba ang dapat pupunta na personal sa Bureau of Immigration? Ay, hindi po. Kung dala na po nila sa biyahe nila yan, Okay. kaya-kaya na po namin pakita sa immigration officers. Makikita na po ng aming mga officers, ito po ay lehitimong turista, babiyahe sa kanilang tatay, sa kanilang nanay, papuntahin po natin. Bonding moments. Opo. Okay, Opo. that's good. Fred, sa mga kapatid nating OFW naman na gusto namang yatang kunin ang mga pamilya nila dito, siguro anak o tatay, at doon na manirahan sa bansang pinagtatrabahuhan, paano ho ito sa immigration? Yung sa amin po, no? Kasi lumalabas, kung kayo po ay lalabas talaga magiging resident na po, magiging immigrant na po, depende na po yun sa batas doon po sa bansa na iyon. Yung sa amin lang po, sisiguraduhin lang namin na kung kayo po ay pupunta bilang isang turista o bilang isang manggagawa, yun po ang gagawin ninyo. Ngayon, kung kayo ay nagpunta rin bilang turista, tapos kumbaga magpapakonvert po kayo dahil gusto nyo maging immigrant doon,
gusto po maging permanent resident po doon, depende po yun sa bawat batas ng bansang pinuntahan nila. Kapatid, Comfred, ayan. Paano naman po yung mga kapatid natin na nagiging biktima ng human trafficking sa ibang bansa? Ano ang posisyon ng Bureau of Immigration and Deportation? Talagang malaki pong malasakit namin sa kanila dahil sila po ay naging biktima. Sa amin naman po, pagbalik po nila sa ating bansa, rini-refer po namin sila sa kaukulang ahensya ng ating pamahalaan para mabigyan ng sapat na alaga at aruga. So sa Department of Social Welfare o Department of Labor and Employment. Pero pag nasa ibang bansa po kasi kayo, wala na po kaming hawak, wala na po kaming maitutulong dahil wala naman po kaming personnel, wala po kaming kakayahan para tulungan po kayo pag nasa ibang bansa po kayo. Pero meron pong isang embahada, I think embahada po ata ng Lao o ng Cambodia, yung ating ambassador, nag-imbita po ng mga iba't ibang representatives from all agencies para magbigay ng parang seminar doon sa mga Pilipino natin doon. So, yun ang parang isa sa mga programa na ginagawa namin para mabawasan po yung mga ganitong pagkakataon. At least nagkakaroon ng communication coming from the Bureau of Immigration and Deportation sa inyong tanggapan para umassist naman itong ating mga government agencies. Yes, yes. That's very important. Kasi importante po talaga malaman nila kung ano yung mga patakaran na kasalukuyan. Okay. Ngayon, alam niyo po ba mga kapatid na ating Commissioner Fred Mison ay isa pong dating OFW na kagaya natin, nung artista pa ako, kagaya nyo. Alamin natin kung paano nangyari. Saang bansa ka ba nag-OFW, Fred? Kung tutusin po, nag-aral muna ako sa Amerika. Tapos pagkatapos ko mag-aral, meron po nag-petition sa akin para magtrabaho doon. So nagtrabaho po ako sa Chicago, USA, from 2006 to 2008. Aba? Dalawang taon. Bali, ano ba, Fred, ang naging trabaho mo sa Chicago? Ako po ay naging isang abogado sa isang software development company. Software development company. Ako yung taga-basa, taga-review ng mga kontrata. Ini-evaluate ko rin po yung mga lahat ng mga trabahong legal, ika nga, parang in-house counsel in-house po. counsel. Pero mo, ang isang Pinoy ay isang lawyer ng isang software company sa Chicago for 2 years. Ngayon, anong naging buhay mo nung nag-OFW ka doon? Kahit abogado ka ng isang kumpanya, paano pamilya mo? Paano ka nadadalaw? Kung tutusin, talagang malungkot. Dahil nag-iisa po nga ako doon. Pero yung aking pamilya, yung mga aking mga anak, nakapunta po para bumisita sa akin doon. Isang beses po, napunta nila ako. For 2 years? Yes. Okay. Yes. And kasi, how long? Nakatagal po sila sa akin, mga 5 linggo din po. 5 linggo. During the summer vacation, punta po sila sa amin. Dumalaw po sila kasama ng aking father. Ay, si kumpadre, General Mison, of course. Yes. Sabay-sabay po sila nakalabas sa airport. Tapos, iniwan na po ng father ko yung mga anak ko sa akin. Tapos, yun po, nagbakasyon po kami. Meron ka ba most unforgettable experience or memories nung nag-OFW ka sa Chicago? Ang pinaka siguro memorable is yung pagbisita ng aking mga anak. Dahil doon ko talaga natimbang at nakapag-desisyon, ano ba talaga, is this worth it? Okay, dahil malungkot po kayo. Kumikita nga po tayo ng dollars. Tapos maganda po yung kapaligiran. Pero kung hiwalay din po kayo sa pamilya, parang mahirap po talaga eh. Kaya nga po doon sa mga OFW talaga natin na talaga nagtitiis, nagtsatsaga, at talagang nalulungkot, pero nandoon pa rin sa kanilang trabaho sa iba't bansa. Yun po talaga ang tinatawag na tunay na bayani. Yes. So, nung nagkaroon sila ng vacation sa'yo, yung mga anak natin, pamilya natin, at umuwi sila, syempre, ang hirap nun, yung paalaman blues. Yung goodbye, Dad, see you again when. Anong klaseng emotion meron ka nun? Nako. Siguro isa sa mga pinakamalungkot kong minuto sa buhay ko. Na kasi alam ko na alis na sila at hindi ko alam kung kailan ko sila makikita uli. So, Fred, inihatid mo na sila sa airport. Gaano katagal ka pa nag-stay sa Chicago bago ka bumalik ng Pilipinas? Walang 6 na buwan. Parang ayaw mo na. Parang ayaw ko na. Kasi talaga yung dala ng lungkot nung insidenteng yon, sabi ko,
uuwi na lang ako. Oo, saka Para kawawa. makasama ko sila. Mas matindi yun on the part of the children kasi mga bata pa sila, diba? Ano naging first job mo when you returned sa ating bansa? Bumalik po ako sa aming law office. Okay. At syempre yung aking first love, which is teaching. Teaching, ayan. Sa ngayon, saan ka ba nagtuturo? Nagtuturo po ako sa Ateneo Law School. Okay. First year tsaka third year ang aking tinuturuan. Wow, ano namang mga schedules yan? Ako parang magloloko, no? Anong mga schedule? Panggabi lang talaga. Panggabi, anong oras Mga yan? 6 to 8, 7 to 9. 7 to 9. Tsaka sa tagal ko na magtuturo, natutuwa ko yung ibang mga estudyante ko, mga Nag-graduate na. graduate na. Sila na ngayon ay yung iba congressman na, Wow. yung iba kung sino-sinong director na, ang mga prosecutors. Natutuwa ko na sa iba't ibang ahensya na sila. Talagang love mo talaga ang teaching. You still really find time to teach. Kasi para bang pag ako ay nandoon po, para ako ay nalilibang at the same time, hopefully nalilibang ko rin yung aking mga estudyante dahil yung po bang pure academic discussion, nakakatuwa po para sa akin. Wow, that's nice. Relaxation para sa iyo ang magturo. Yes, yes. Ah, that's good. Kasi yung passion, yun ang importante. How is your free day? On a Saturday or on a Sunday? Ay, on a Saturday, I try as best as I can. Nasa golf course po ako. Oh, that's good. Kailangan nasa labas po ako ng isang kwartong aircon para Makahinga ka. makahinga ng fresh air. That's good. Tuwing Sunday, the usual Family bonding. bonding at saka movie sometimes or of course day in church plus konting exercise. Exercise. And how do you find time to be with father, with mother? Ganun din, pag every time medyo matatapos yung work day ko na maaga, dadaan muna ako sa bahay ng aking mga parents. Nakakaintindi rin sila. Tapos minsan, te-text lang kami. Nakakaintindi sila na yung nga sa aking trabaho ngayon, medyo busy. Comfred, tatanungin kita, who is the real Commissioner Fred Mison? Ako po ay masayahing tao. Sinasabi ko nga po sa mga kasama ko sa immigration na ang natural na Fred Mison Smiling, ha? palatawa, kumbaga kengkoy. Pero pagdating ko po sa opisina, Sa dami ng trabaho. sa dami ng trabaho at saka siguro po sa seryoso ng transaksyon at saka mga trabaho, kailangan talagang puspusan dibdibin yung trabaho. Kaya bihira ako naangiti doon. Oo, yun na nga eh. Pero at least, kaya kakukonti lang iyong mga lines kasi nga, outside, paray naman ang ngiti mo. How is Commissioner Fred Mison as a father? Tatlo po ang aking anak. Lahat po nasa koleyo na. Yung isa po nasa Ateneo, dalawa po nasa UP. Nakakatuwa po dahil kahit paano, sila po ay masaya bilang mag-aaral dahil achievers po sila. Nagmana. Commissioner Fred Mison as a son. Sasabihin ko po, ako siguro ang pinakamasunurin na anak ng aking tatay at nanay. Nako, Jenna, mabuti na Ako lang. ang pinakamasunurin. Ayun. Lahat ng gusto nila, ginagawa ko. Minsan labag sa loob ko, pero... You still have to follow. Yes. Iyon. Kaya yun ang tunay na masunuring anak at mabait na anak. Ilan ba kayo lahat? Kami ay 6 na magkakapatid. Okay. 4 nasa Amerika na po. Okay. Tapos yung isa, nandito rin po nasa gobyerno din. General po sa Philippine Air Force. Okay, may I have the name, General? Salvador Mison Naku. Jr. Naku, si Junior pala. Yes, okay. yes. Ngayon, Comfred Mison, bigyan mo na mensahe mga kapatid nating OFWs all over the world. At saka, gaano ba katindi ang pagnanais mo na matulungan sila? Mensahe ko lang po sa aking mga kapwa OFW na tulad ko ay naging malungkot at nagsipag at nagtiyaga. Pagbutihin nyo lang po ang pagtatrabaho po dyan. Isipin po ninyo na ginagawa po ninyo ito para sa ating pamilya dito sa Pilipinas at sa ating bansa. At sana naman po ay digdiban niyo po ninyo ang inyong mga loob na kahit paano gaganda at gaganda rin po ang inyong buhay at ang ating bansa. Tayo po ay magkakasama muli kung hindi man dyan dito po sa ating beloved Philippines. Wow, congratulations, and I would like to say thank you for being a devoted public servant. At sana naman ay humaba pa ang iyong buhay. Long live. Congratulations and thank you, General Mison, my kumpadre, for having a very good son. Maraming salamat po. Thank you. Nako mga kaibigan, mga kapatid, ayan, katatapos lamang po ng pakikipagkwentuhan natin kay Commissioner Fred Mison ng Bureau of Immigration and Deportation. Nakilala po natin siya up close and personal. Magbabalik po ang Buhay OFW.
susunod na Buhay OFW, bibigyang daan natin ang mga damdamin ng mga anak ng ating mga migranteng Pilipino. Ano nga ba ang kanilang tunay na damdamin at pinagdaraanan sa pag-alis ng kanilang mga magulang? Nauunawaan ba nila ang tunay na dahilan kung bakit kinakailangan magtrabaho sa ibang bansa ang kanilang ina o ama? At ipapasyal namin kayo sa isang dinarayong resort sa Binakayan, Cavite, lalo na pag sumasapit ang panahon ng tag-init. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulindawen Hotel, Lawag City. 4 na taon na lang ipagdiriwang na ng mag-asawang Ilidoro at Gemma Ranara ang kanilang golden wedding anniversary. Larawan ng masaya at kontentong buhay ang nakita namin sa mag-asawa sa aming pagdalaw sa kanilang tahanan sa Novaliches, Quezon City. Hindi namin inakala na minsan sa kanilang buhay ay mayroong pinagdaanang matinding pagsubok ang kanilang pagmamahalan. Nano siya ng mama niya, nilayo. Kasi ayaw sa akin ng mama niya. Pinapaano siya sa tiyahin niya sa Tondo, pinapapunta. Pero 2 na ang anak namin noon. Kasal na rin kami. Sa Cebu, nagkakilala at nagkaibigan ang dalawa. Para makapagsimula sila dito sa Maynila, nagtrabaho si kapatid Elidoro bilang waiter sa isang German restaurant. Taong 1979 noon, doon niya nakilala ang isang tao na magdadala ng magandang pagbabago sa buhay nilang mag-asawa. Tuwing kakain yan, meron akong isang lamesa talaga na nireserve para sa kanila. Walang makakuha nun, kundi sila lang dapat. Kaya sabi nga ng mga kasama ko, kanino ba lamesa? Sabi ko, reserve yan. Kasi tuwing kakain yan, nandito yan, 12. Nandito yan talaga. Kaya nung kalaunan, after 1 year, nang patrabaho ko doon, sabi niya, do you like to be seaman? Sabi ko, okay, accept na lang po ako. Ngayon, sila naglakad na ng mga papeles ko lahat. Birth certificate, sa seaman book, passport, kanila, lahat sila. Wala akong nilalakad, sila lang. 1984, noong unang nagbiyahe si kapatid Elidoro, hindi maiwasang maiyak ni kapatid Gemma nang muling manumbalik ang alaala ng kanilang nakaraan. Mahirap. Kulang talaga sa sa financial parate. Kaya nagsa-sideline din ako. Kaya yun. Pumasok din ako magbenta ng libro. Hanggang sa ang puhunan ko lang noon yung sipag. Kasi kulang pa rin yung 300 tapos 5 ang anak tapos nangupahan ka. Pag-aaral ng kanilang 5 anak ang inuna nilang mag-asawa. Nagbunga naman ang lahat ng kanilang hirap at sakripisyo dahil pawang mga nagsipagtapos sa kolehiyo ang kanilang mga anak. Accounting ang kursong natapos ng kanilang panganay na si Elma. Ang pangalawa naman na si Marites ay tapos ng HRM. Ang pangatlo na si Edgar at ang pang-apat na si Ramon ay parehong graduate ng Marine Engineering. Samantalang ang bunsong si Girlie ay isang physical therapist at 6 na taon ng OFW sa Jeddah. Gusto niyang mag-experience kasi gusto niyang mag-cross country sa Amerika. Kaya stepping stone lang niya yung Jeddah. Kumuha siya na examen sa Jeddah ng physical therapist. Awa ng Diyos, pumasa. Ang kanilang 2 anak na lalaki ang sumunod sa yapak ng kanilang ama sa pagbabarko. Kahit anong discourage ng ama, kasi sabi ng ama, magsiman kayo, napakahirap ng siman. Ang lalaki ng alon. Tama na yung ako na lang, sabi ng ama. Hindi, bakit papa, ang tinitingnan nila kasi yung uwi ni papa nilang pasalubong. Bakit? Dami-daming pasalubong. Bakit ganon. Sabi, basta siman ako.
Hindi na namin talaga matanggihan kasi gusto talaga eh. Bagamat masaya si kapatid Elidoro sa napiling propesyon ng dalawang anak na lalaki, hindi mawala ang pag-aalala sa kanyang dibdib dahil na din sa kanyang mga personal na karanasan noong siya ay nagbabarko pa. Yung alon kasing laki ng bundok na alon. Kaya pag natutulog ka, naka-life jacket ka na dahil baka anong mangyayari sa'yo, lumubog dyan talagang deadball ang buhay mo. Naano kami ng tidal wave na medyo tumatagilid na yung barko namin. Yung uso ng barko namin, nabangga na ngayon Ngayon pagdating namin sa puerto, inaayos na yun. Hindi na nga kami December 24 yun nangyari yun. Kaya naalaala ko pa rin yun. December 24 na wala na tagilid na talaga kami lahat. Hihingi na kami ng SOS. Ganon din ang pag-aagam-agam na naramdaman ni kapatid Chema. Sa totoo lang, kung iniyakan ko parati yung asawa ko pag umalis, lalo ang mga anak ko. Pagka nag-ayos lang ako, nakikita ko ang damit, umiiyak ako. Tuwing umaalis yan sila. Kasi sabi ko, bakit? Kasi yan ang kukunin. Sabi ko, gusto nila wala akong magagawa. Kaya minsan binibiro na nga lang ako ng mga anak ko na, Mama, makita mo lang si Washington, mawala na yung iyak ko. Bukod sa napagtapos sa pag-aaral ang 5 anak, nakapagpundar din ng bahay at kabuhayan ang mag-asawa. Ang magarang bahay na ito, lote at mga sasakyan ay galing na sa kanilang mga anak. Taong 2011, matapos ang halos 30 taon bilang seaman, nagretiro si kapatid Elidoro. Sa puntong ito ng kanilang buhay, masasabing masaya na at kontento na sila sa narating ng kanilang pagmamahalan. Ayun lang ang message ko sa kanila na magpakabuti sila, mag-iipon para sa kinabukasan ng pag-asawa nila, at saka higit sa lahat, huwag kalimutan ng panalangin sa Diyos. Edgar, Ramon, Girlie, magpakabait kayo parati, anak. Nakita naman ninyo kung paano ko inalagaan yung na-invest ninyo. Sana anak laging mag-iingat. Mahal na mahal kayo ni Mama. Pangalawa anak, magkalayo man tayo, isipin na lang natin na kung dito lang ang hanap buhay, hindi naman natin ito mapundar. Kaya ito ang kapalit na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya magpapasalamat tayo una sa Diyos na alam kong ginagabayan kayo parati sa inyong hanap buhay. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Hindi man naranasang magtrabaho ni Tatay Berto at Nanay Bernardita sa ibang bansa, 4 naman po sa kanilang 6 na anak ay pawang mga overseas Filipino workers. Nagsadya po kami sa Norsagaray, Bulacan para bisitahin ang mag-asawang Torres. Salat man sa material na kayamanan, nag-uumapaw naman ng sipag at tiyaga ang mag-asawang Berting at Itang. Ito ang kanilang naging puhunan para maitaguyod ang 6 na anak. Hindi ako nawawala ng trabaho, tagulang tag-araw. Pagkasaka, hanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, pinapasok ko. Nagtrabaho ko sa Republic, ulang taon. Nagmaneho ako sa dump truck, sa Eco Limestone. Naghihila ako ng blocking malalaki.
Na ako'y nagbibiyahe ng jeep na Balintawak. Tataka ako sa araw, sa gabi ako bumibiyahe ng mga gulay. Talaga sakripisyo, talaga halos ang gabi na gawin kong araw para lang maitaguyod na yung mga anak namin. Ang gawa ko naman, kasi nga, ang gusto ko, yung naranasan namin hirap, pag naabutin ng mga anak ko. Umaangkat ako ng manok na 45 days, pinapatay namin yon, inala ko sa palengke. Yun ang may mga alaga akong baboy. Yun. May alaga kaming kambing, may alagang kalabaw, may alagang baka. Ang kasipagan ng mag-asawa ay naibahagi sa kanilang mga anak na siyang kanilang katukatulong sa kanilang hanap buhay sa bukid. Pagka yung Sabado at Linggo at alang aral yun, pag ako'y aalis, tatay, wala ba kaming magawa rin sa bukid? Di ka ako magdala kayo ng pantabas-tabasan niyo yung mga damong medyo malago, magpilapilapil kayo. Yung mga sirang pilapil, tapalan nyo ng lupang ganun. Nagsimula ang kanilang swerte sa pag-a-abroad nang makapagtrabaho ang panganay na anak na si Annie sa isang shipping agency. Yung anak namin, babaeng panganay na yun, napakatinun talaga. Talagang, nung primero ngayon yung magkakalit sa Manila. Sabi ko, baka hindi ka namin makayang pag-aralin na. Kung tatay, basta yung ka makapag-aral ako kahit wala akong baon. Sabi niya gano'n. Talagang matino yung anak kong babaeng yun eh. Nag-aaral pala sa Manila, nagtrabaho na. Doon sa agency nga, hanggang ngayon, andoon pa. Naipasok na lahat ng mga kapatid, mga pamangkin, mga asawa, mga pakaray na ipasok. Ang pangatlo sa magkakapatid na si Rodel ang unang nakapagsiman. Nakadilihensya kami ng pera sa mga merong pera, mga kapitbahay, gano'n. Saka yung sinahod ng anak kong babae, pinupuno-puno namin. Gano'n. Yung mga alkanse, mga anak ko, binigyan ko yan. Makapag-abroad lang. Sa awa ng Panginoong Diyos, halos 30 taon na si Rodel na nagbabarko. Sunod na nakapagbarko ang pangalawang anak na si Ellie na nanggaling na noon sa Saudi Arabia. Sinundan siya ng kapatid na si Mark at ang huli ay si Ronald ng TNJ Catering na minsan nang ibinahagi sa atin ang kanyang karanasan bilang seaman. Ang pang-apat na anak na si Roel. Bagamat hindi nakapag-abroad, isa naman itong matagumpay na accountant at businessman. Kahit na nasa abroad na ang karamihan sa kanilang mga anak, patuloy pa ring inaalalayan na mag-asawa ang bawat isa sa kanila. Hanggang sila nasa abroad, ako pa rin ang nagpapakahirap para lang makita kong maayos ang kanilang maging kalagayan. Kaya pag-aasawa nila, may bahay na uuwian. Sabi nga ng mga iba, bakit mo, hindi mo, ini-entrega sa'yo, dapat sa inyo muna yun. Huwag muna yung pag-ukulan sa kanya. Kako sila manlad ang kanilang buhay. Kami kakoy tumutulong na lang ngayon sa kanila para maligay sa magandang buhay din sila. Yung kinikita nila, ipagawa namin ng bahay. Ito, binata pa ito, lumapunda rin bahay. Nung magsipag-abroad dyan sabi ko pag kayo nasa abroad na, padala na sa akin yung pera nyo, bibili ko kayo ng lote, pagpapagawa ko kayo ng bahay. Talaga, nilaan din namin sa kanilang mga kinikita. Kaya naman, ganun na lang ang sinusukling suporta at pagmamahal ng kanilang mga anak kay Tatay Berting at Nanay Itang. Pagkaalis yung sustentuhan nila kami, gano'n. Kung ano man ang mag-birthday ako, mag-birthday to. Sagot nila, nagboda de oro kami. Gano'n, wala akong intindi. Ligaya. Lahat sila tumutulong. Kahit ilang taon na ang lumipas, simula na magsipag-abroad ang mga anak, hindi pa rin masanay-sanay si Nanay Itang sa tuwing aalis ang mga anak. Hindi ako sumasalubong, hindi ako naghahatid. Kasi pagka ako naghatid, iyak ba ako ng iyak? Natutuwang nalulungkot. Kasi nga hindi nga ako sanay Dahil kung mahiga yung mga anak ko noon, bahay bukid nga, ang sahig ko ayan. Pagka kami nahihiga, nakahilera kami dyan. Ang una namin pantay pa. Ay, kung bilangin ko sa gabi ang mga anak ko, kulang. Kaya hindi ako makatulong. Pero walang kapantay na kaligayahan naman ang kanilang nararamdaman kapag nakukumpleto ang kanilang mga anak. Nakukumpleto. Pagka yung pumisa, pagka nagbakasyon yung mga iba, nagkakasabay-sabay ng uwi, nag-aabot-abot. Yung 24 ng December, kumisan yung mga birthday namin. O kaya pagka kami nag-usap-usap, tara tayo mamasyal, lahat kami.
sila nagbabakasyon, natutuwa ako at nagagalak pagka sila umuuwing ganun. Para sa mag-asawa, naging sulit ang lahat ng kanilang hirap at sakripisyo sa pagtataguyod ng kanilang mga anak. Maligaya. Wala nang problema eh. Salamat na lang sa mga anak ko. Lahat sila. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Ang hindi magandang karanasan ni Edward Era bilang OFW sa gitnang silangan ang nagbukas ng magandang oportunidad para itatag ang Filipino Lifeline Incorporation. Nasa Jeddah siya nung mga panahon na iyon. Sa Jeddah kasi dito ako na-open. Dito ko natutunan yung mga maraming bagay. 2013 na magdesisyon si Edward na mangibang bansa. Maayos naman ang kanyang naging trabaho doon bilang florist sa Kamis Musait, Saudi Arabia. Alam mo ba, pumunta ako ng Saudi Arabia 3 days before Christmas. I manage a shop na nagtuturo, part-time kasi usong-uso part-time. Hanggang sa natapos ang kanyang kontrata at hindi na inasikaso ng kanyang employer ang kanyang ikama. Dito siya nagdesisyon na pumunta na lamang ng Jeddah. Tinulungan ako ng mga kaibigan na makatawid ng mga border. Sumakay ako ng SAPCO. At grabe yung experience kasi I have no papers. Illegal worker na ako. So, I'm praying all the way through my travel, like around 8 hours. Dumiretso siya sa tanggapan ng Philippine Consulate sa Jeddah. Inilagay siya sa isang shelter kung saan nakita niya doon ang tunay na kalagayan ng ating mga kababayan. On the first day, nakita ko ang dami nila. May mga bata, halo-halo, lalaki, babae. Hindi pa ito sa consulate ha. Nagrenta ang consulate ng isang bahay. 3 palapag, doon nila nilagay lahat ng mga may problema. Bukod pa yung nasa consulate na 100+. So, ang tawag nila doon is Mawadi Shelter. Imbis na mapanghinaan ng loob, ginamit ni Edward ang pagkakataon na iyon para makatulong sa kapwa niya OFW. My first step, kinolekta ko lahat ng pangalan nila. Pangalan, address sa Pilipinas, anong trabaho mo dito, anong number mo, sinong tatawagan sa Pilipinas, anong kaso mo, ba't nandito ka, kailan ka pa dito, lahat. Nanghihingi kami ng gamot sa mga Pilipinong nurse, nanghihingi kami ng mga gatas sa mga pamilya, nanghihingi kami ng mga bigas, lumang damit. Dinidistribute ko naman sa loob, dinidistribute namin. Hindi malilimutan ni Edward ang kanilang ulam araw-araw sa loob ng shelter. Ang pagkain doon, tamban. Kaya may biruan sa loob. Mukha ka ng tamban. Piniritong tamban, fishball na tamban. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan sa shelter, naging masaya pa rin ang mga alaalang baon ni Edward sa kanyang pag-uwi ng bansa. Masaya. Nagkaroon ako ng ilang tatay. I have these 3 pamangkins, I have mga bata. Grabe yung impact sa akin. Pag-uwi ng Pilipinas, pinagpatuloy pa rin ni Edward ang pagtulong sa mga OFW sa ilalim ng Filipino Lifeline Incorporation. Hindi lang yung OFW yung nagpapasalamat sa akin. Yung pamilya niya. We don't need these extravagant offices. We don't need extravagant funding. No? But for us to help na lang. Yung pangarap ko for my group, well, partnering with different groups, no? Nasusustain naman. I want to have a sustainable development, especially in helping OFW. Sa susunod na Buhay OFW, bibigyang daan natin ang mga damdamin ng mga anak ng ating mga migranteng Pilipino. Ano nga ba ang kanilang tunay na damdamin at pinagdaraanan sa pag-alis ng kanilang mga magulang? Nauunawaan ba nila ang tunay na dahilan kung bakit kinakailangan magtrabaho sa ibang bansa
ang kanilang ina o ama. At ipapasyal namin kayo sa isang dinarayong resort sa Binakayan, Cavite, lalo na pag sumasapit ang panahon ng tag-init. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo, anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikap.